I want to take the opportunity na pag-usapan yung nakita ko sa Messenger, guys. Yes, mukha siyang promising if babasihan mo yung nilagay niya dun sa Messenger. Akalain mo, sabi niya, mabilis na loan daw. At pag binuksan mo yan, sasabihin niya, loan without guarantor and collateral. Kung papautangin ka daw niya ng 1,000, parang mali-mali pa yung pagkakasulat niya. Sabi niya, monthly fee daw is 668. For how long, di ba? 2,000, 1,000. Nagkamali yata ng paglagay ng kama yung loan app na to. Nakita niyo yan, guys. Pag kinlik nyo yan, dadali niya kayo sa isang website. Oo, totoo, wala kang kailangan na i-download, pero hindi naman siya yung nagpapautang eh. Kaya bago kayo magpindot ng kung ano-ano dyan, panoorin nyo na lang yung video na to, ha? Para mas may heads up kayo kung ano yung mai-expect nyo pag nakita nyo yung ad na to. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And hindi ko na sana papansinin yung loan app na to, but since nakita ko nga siya sa Messenger ko, I'm sure nakita nyo na rin yung ad na to sa Messenger. So this video definitely is not sponsored and it's based on my personal experience. Sinubukan ko siya and I hope meron kayong matutunan sa video na to. I-share ko yung aking opinion. Kung hindi pa kayo subscribe na kayo sa channel na to, guys. Kasi ito yung pinag-uusapan natin. At hindi kayo mahuhuli kapag yung topic natin is legit loan app pag kayo naka-bell notification. Anyway, so ito, nagsuscroll ako dun sa Messenger ko at nakita ko yung loan, yung sponsored na to. Nakita ko nga eh, so nakita nyo rin yan. Kaya, nag-decide ako gumawa ng video. So, ito yung sinabi niya, pero ako para sa akin pag ito yung nakita ko red flag na kagad, kasi hindi nga siya marunong maglagay ng mga comma in the right places. Napansin ko sa baba, without proof of income daw. Pera-ph.com. Okay, here's one thing you guys need to understand. Na kung kayo lalapit sa mga online loan platforms na hindi na daw magka-credit check, nag-a-approve kahit na may bad credit history, or mga loan apps na hindi kailangan ng proof of income, usually yung kapalit nun, mataas yung interest. Yun yung mai-expect nyo pag yung sinasabi is kahit na may bad history ka, mag-a-approve siya. Kaya guys, dapat inaalagaan po natin yung ating credit history. So, kinlik ko yung link at dinala niya ako doon. So, may Pera-PH, tapos sabi, loan in an instant daw. Kunyari, maglalagay ka ng slider. Lahat naman yun, style na nila yun eh. And then, maglalagay ka ng phone to start the application process. Pero huwag nyo munang ilagay yung phone nyo. Scroll down muna. The average time to receive money is less than 15 minutes quickly and without leaving home. And easy. Like I said guys, when something is too easy, may kapalit yun. Kaya ingat-ingat po tayo. Mga requirements daw is debit card. Bakit debit card? Kakaiba rin siya to. Sino kaya yung developer ng website niya? From 18 to 80 years old. Passport lang daw yung phone and email, okay. Pa-scroll down pa ako further and sabi niya, 3 simple steps. Take a look at all the offers. Ayan na. Para siyang third party na nagre-refer. Parang affiliate din siya. Dahil alam ko na kaagad na hindi siya yung nagpapautang. Pero idadirect ka niya sa ibang mga loan platforms na nagpapautang and I'll share them later. Then apply and wait for the money. Okay. Mukha siyang promising. Tapos may pa-timer pa siya na 10 minutes lang daw. Don't miss the opportunity. So, minamadali ka niya na kung hindi mo yan iti-take, you're gonna miss out. Ito, napascroll din ako at lumabas yung address. Hindi po Pilipinas. Estonia po. Sumasakit na nga yung ulo natin sa mga loan apps na nasa SEC at nandito lang sa Pilipinas yung headquarters. How much more kung yung office is wala sa Pilipinas, diba? Sine-check ko yung ibang pages niya at lumalabas na not found. So, hindi maganda yung pagkakagawa ng website. Lumabas po yung loan application, humingi po siya ng data like first name, middle name, last name, date of birth, alam nyo na yan. And then mobile phone number, and then email, and then mag-agree ka sa terms and conditions. And pag-click mo ng continue, lumabas na yung kanyang mga ino-offer. Sabi ko nga ba sa inyo, hindi po siya yung nagpapautang. Affiliate links din to. So yung mga partners niya, ayan, ready na ba kayo? You're looking for the best offer for you, please don't close this page. Kahit na i-close mo yung page, ganun pa rin yun. Yung unang lumabas ay si Kivico. Sabi 96% daw yung na-approve kay Kivico within 6 minutes up to 180 days. 25,000 daw yung maximum. Kayo maniwala dyan. Kung gusto nyo guys makilala si Kivico, check my old vlog. And then dyan po, papatayin niya kayo sa sindak sa interest.
So, wag kay Vico, guys. Yung isa niyang partner, nako, ayan, si Cash Express. Ang daming mga Ola vloggers kayong nagpo-promote nitong kay Cash Express. Pero, hindi dapat kasi pinopromote yung mga loan apps na 2% or 1.99% yung interest. Bibuti na lang ngayon kasi may improvement. Binago niya yung calculation ng kanyang interest, hindi na tulad ng dati. Pero yung style kasi nito is, 7 days is free. Pero typically, delikado to eh. Typically, kapag napasubo tayo sa mga ganito, patuloy na yan eh. Tuloy-tuloy na yan. Kaya dapat guys, nag-iingat po tayo. At sasabihin niya, 0% yung first loan mo, pero 7 days lang yan. Kasi, mapipilitan ka or matitempt ka na mag-extend. At pag nag-extend ka dito, yung daily niya nasa 1.99. So, hindi yan okay. Yung isa pa niyang partner, yan, ready na kayo. Si Digido. Isa pa yan, 2.1 or 1.6% per day. Papatol kayo sa loan app na yan. Sasabihin niya, 0% interest on your first loan, up to 10,000 or 4,000 pesos. Pero marketing BS lang yan kasi 7 days lang yung free. At kung mag-extend ka yun, papatak na yung interest. So, it's a trap. Meron pa. Ayan guys, si Finbro, isa pa yan. Buo nga siyang matatanggap, pero babawi naman siya sa borrower's advantage package niya. Ewan ko kung para saan yun. Pwede daw matatanggal, pero pahirapan yung pagtanggal eh. At si Moneycat. Hindi ko na po i-discuss kung ano yung mapapala nyo sa mga loan apps na to. Kasi if you wanna see the individual videos of these loan apps, I urge you guys, pakiusap po na please kilalanin yung mga loan app na to bago kayo umutang. Kasi yung mga loan app na to, mukha naman silang lahat SEC registered. Pero grabe talaga yung mga interest nila guys. Parang maluloka ka talaga. Itong si Pera-PH, hindi po siya yung nagpapautang. Parang third party, middleman lang siya. I don't even know kung registered ba yung website na to. Pero yung ginagawa niya is dinadirect niya kayo sa mga ganitong mga platforms na hindi mo naman kailangan dumaan sa Pera-PH na to para pumunta sa mga loan apps na to. Kasi kung gusto nyo talagang umutang, pwede mo naman i-download yung app and apply on your own kasi hindi naman talaga nakakatulong yung mga affiliate links. Ano ba kayo? Pero bago nyo subukan yung mga loan apps sa binanggit dito, so please lang, kilalanin nyo muna yung mga loan apps na to kasi ayaw natin ng sakit sa ulo guys, ha? So yun lang yung masashare ko sa video na to kasi nung nakita ko yung ad, na-realize ko guys na nakita nyo na rin yun eh, at some point. So, wag kayong basta-basta mag-click ng kung ano-ano pa. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, please subscribe. Kasi mga loan apps, ito po yung pinag-uusapan dito. Ako po yung nagtatry para sa inyo, para kayo may heads up. So, hindi po ako nagpo-promote ng mga loan apps. Kayo yung magdi-decide kung uutangan nyo to o hindi. Kung kayo yung naghahanap ng mga online loan platforms na okay naman at baka po ay okay para sa inyo, you can check this playlist. And hopefully, meron kayong makitang loan app dyan na swak sa needs nyo. So, I hope you learned something from today's video. I will see you again next time. Bye!